Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matinding pagbagsak ng presyo ni Pi Network or si Pi na umabot ng higit 22% sa loob lamang ng isang linggo. Titignan natin kung bakit po siya bumagsak, ano ang mga indikasyon sa market na nagpapakita ng patuloy na sell-off at ano ang posibleng kahihinatnan na kanyang presyo sa mga darating na araw. At higit po sa lahat, aalamin din natin kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita dito ay ang BN Crypto. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po bumagsak si Pi ng 22% sa loob ng isang linggo. Yan, si Pi ay bumagsak po ng 22% nitong nakarang linggo at naitala ang presyo na 0.61, ang pinakamababa sa loob ng 7 araw or 7 days. Ang pagbagsak na ito ay hindi lang basta-basta, isa itong sinyalis ng matinding bearish sentiment o kawalan po ng tiwala ng market kay Pi. Hindi lang si Pi ang apektado dahil ang buong crypto market ay bumaba rin ng higit sa 5% sa parehong panahon na nagresulta sa pagkawala ng higit $170 billion sa kabuuang market capitalization. Ngayon is ano po ang sinasabi ng mga technical indicators? Ayon po sa technical analysis, merong dalawang pangunahing indicator na nagpapakita kung bakit lumalakas ang selling pressure or pagbebenta dito kay Pi. Una ay ang BB trend o ang Bollinger Band trend kung saan ay nakitaan po si Pi ng negative value na negative 4.52. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang BB trend ay sumusukat po sa lakas ng trend base sa galaw ng Bollinger Bands. Kapag ito po ay positive, ibig sabihin ay malakas po ang pagtaas ng trend. Pero kapag negative, tulad ngayon, nangangahulugan ito na malakas ang pagbaba at madalas magsara si Pi sa pinakamababang presyo ng kanyang price range. Kaya ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy po ang pagbebenta kay Pi at walang sapat na buying support para pigilan ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tinatawag na Smart Money Index. Yan, ano naman ang ibig sabihin nito? Ang Smart Money Index or SMI ay sumusukat po ito kung paano po kumikilos ang malalaking investors or institutional investors. Ito yung mga tinatawag nating smart money. Ayon po sa data, bumaba rin ang SMI ni Pi. Ibig sabihin ay umaalis na ang mga big investors. Hindi na sila interesado kay Pi sa kasalukuyang presyo. Ito ay isang babala na posibleng mas bumagsak pa ang presyo sa mga susunod na araw. Kapag ang SMI ay bumababa, ibig sabihin nawawala ng tiwala ang malalaking pondo. At kung sila ay naglalabasan, madalas po itong sinusundan ng mas malaking pagkalugi sa market. Ngayon is may pag-asa pa ba itong si Pi? Ngayon ay ito po yung pinakatanong ng karamihan kung may pag-asa pa ba talaga itong si Pi na makarecover or makabangon sa kanyang nararanasang pagbagsak. Sa ngayon ang presyo po ni Pi ay malapit po sa critical support level na nasa 0.55. Ito ang presyo na kailangang ipagtanggol ng mga bulls o mga taong umaasa at nagtutulak sa pagtaas ng presyo. Kapag nabasag po kasi ang support level na ito, malaki ang posibilidad na si Pi ay bumalik sa kanyang dating pinakamababang presyo sa 0.40. Isa po itong malaking kabawasan sa halaga at pwedeng magdulot ng panic selling. Pero pag biglang tumaas ang demand at maraming bumili kay Pi, may posibilidad din siyang umakyat hanggang sa presyong 0.86. Kaso base po sa kasalukuyang datos, mas malaki po ang tsansang bumaba kaysa tumaas. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Simula po noong early days ng mobile mining app, libo-libo ang nagtiyaga na magmina araw-araw sa pag-asang balang araw ay magiging kapalit ito ng malaking pera. Pero sa sitwasyon ngayon, kailangan nating maging maingat.
Ang pagbagsak po ng presyo ni PAI ay sinyalis na hindi pa siya stable at posibleng matagalan pa bago po siya maging tunay na valuable asset. Kung ikaw po ay isang Pinoy na nagmimina kay PAI, huwag ka munang umasa sa agarang kita. Ang ganitong klaseng volatility ay delikado, lalo na kung plano mong mag-invest ng pera sa pagbili ng PAI sa secondary market. Tandaan, wala pa rin pong official listing sa mga major exchanges si PAI hanggang ngayon. Para sa mga naghahanap po ng quick profits, mas mainam po na umiwas muna sa mga ganitong sitwasyon. Pero kung ikaw po ay isang long-term believer ng project ni PAI, mahalaga pa rin ang patuloy na research at pag-monitor ng market trends. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si PAI ay isa sa mga pinaka-controversial na crypto project. Ang dami ng hype, pero wala pa ring concrete utility o malinaw na use case hanggang ngayon. Ang pagbagsak na ito ay wake-up call sa ating lahat. Hindi po sapat ang hype at saka marketing. Ang tunay po na value ng crypto ay nagmumula sa kung paano po ito ginagamit, gaano po ka-stable ang development at kung paano ito pinaniniwalaan ng mga malalaking investors. Bilang isang taga-subaybay ng crypto dito sa Pilipinas, masasabi kong okay lang na umasa, pero mas okay po ang may alam. Huwag po tayong maniwala agad sa mga sabi-sabi. Gumamit po tayo ng data, analysis at saka tamang pag-iisip sa bawat galaw natin sa crypto. At ayan, sa kabuuan, si PAI ay kasalukuyang nasa isang delikadong posisyon o kalagayan. Bumaba siya ng 22% sa loob ng isang linggo at lumalabas na maraming malalaking investor ang umaalis na. Kapag hindi po nabantayan ang support level sa presyong 0.55, posibleng bumagsak pa siya sa 0.40. Pero kung pag may biglang demand, posibleng umangat siya ulit. Sa ngayon, kailangan natin na maging alerto at huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Lagi po nating tandaan, ang mundo ng crypto ay mabilis, puno po ng risk at kailangan ng sapat na kaalaman. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.